Narito pa rin tayo sa ating pag-aaral sa Book of Revelation na pinamagatan nating The Lamb Upon the Throne. At ito na ang ika-40 sermons dito sa ating long journey in this book. And I hope na marami tayong napupulot na mga mahalagang aral sa ating pong pag-aaral dito. At malapit na rin nating matapos ang aklat na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Revelations chapter 21, verses 9 to 21. Revelations 21, 9 to 21. Babasahin ko po sa Tagalog na salin. At kung may mga English kayong salin, ay pwede niyong sundan sa inyong mga Biblia. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok. At ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng kristal. Ito ay mayroong isang malaking at mataas na pader na may 12 pintuan, at sa mga pintuan may 12 anghel, at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan, sa kanluran ay 3 pintuan. At ang pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ang lungsod at ang mga pintuan at ang pader nito. At pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat 12,000 estadya. Ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito. 144 ang siko, ang taas ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe, at ang lungsod ay dalisay na ginto tulad ng kristal. At ang saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay salcedonia, ang ika-4 ay esmeralda, ang ika-5 ay onyx, ang ika-6 ay sardio, ang ika-7 ay krisolito, ang ika-8 ay berilo, ang ika-9 ay topasyo, ang ika-10 ay chrysopasyo, ang ika-11 ay jacinto, ang ika-12 ay ametista. Verse 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. Ito ang salita ng Panginoon. Marahil pamilyar ang ilan sa atin dito doon sa City of Dreams. Ang City of Dreams ay makikita dyan sa Parañaque. At tinawag siyang City of Dreams sapagkat nandyan ang mga magagarang hotel at mga high-energy casinos. Maraming mga big-time gamblers ay pumupunta dyan for entertainment and also for gratifications of their flesh. Expecting na maaring magkamal sila ng malalaking halaga, malalaking pera sa kanilang pagsusugal doon sa casino. Kung titingnan natin ang City of Dreams na ito, na tinatawag ng marami, sa liwanag ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin ito ang City of Dreams. Pwede natin sigurong sabihin ito ay City of Covetousness or City of Greediness. Or it is a city of longing that will never be satisfied. Sapagkat narito sa binasa natin ang totoong City of Dreams. Ang totoong City of Dreams ay tinawag din na Bagong Jerusalem o Siyudad ng Diyos. Now, makikita natin dito sa pangitahing ito ni Juan
na yung syudad na binabanggit niya rito ay isang babaeng ikakasal. At ang babaeng ikakasal ay syudad. So, nakikita niyo yung vision? No? Pinagsasama-sama niya yung larawan. This city is the bride, and this bride is also the city. And this city is called what? New Jerusalem. Now, gusto ko sabihin na itong syudad na ito na tinatawag na Bagong Jerusalem, hindi ito yung Jerusalem na nandoon sa Middle East ngayon. Hindi ito yung Kapitolyo ng Israeli, ng Israel sa ating panahon. Bakit? Sapagkat ayon sa verse 2 at sa verse 10 na binasa natin, ito daw ay bumababa, galing sa itaas mula sa Diyos, galing sa langit, bumababa, patungo dito sa lupa. So hindi yun yung Jerusalem na alam natin na nandoon sa Middle East. Hindi lang yun. Pag sinabi kasi nating city, alam naman natin bakit tinawag ang isang nayon na city, no? Tulad ng Quezon City or City of San Pedro, no? Ang pinagbabatayan yan, yung populasyon o pinagbabatayan yan, yung budget, no? Laki ng pera, income ng isang lugar at siya ay na ika-categorize na isang city o maaring dahil sa mga infrastructure or business na naroroon, doon kinakategorize nila yan. Pero alam natin na ang isang city ay isang lugar lamang yan sa isang bansa. Isa sa maraming lugar, maraming syudad o maraming nayon sa isang bansa. Pero itong syudad na ito ay kakaiba sapagkat isang syudad na galing sa langit at pinupuno ang lupa. The city from above, and this city fills heavens and earth. At ang mga nakatira roon ay hindi mabilang sa kanilang dami. They are from every tribe, nation, and tongue. And therefore, it is not a literal city, as others would interpret it that way. But it is a symbolic city. It is a symbol of the church, the universal church. But not only the universal church, the triumphant church, the glorified church, the perfected church of the Lord Jesus Christ. And therefore, brethren, tinitingnan natin ang ating sarili na miyembro ng isang iglesyang lokal, ng isang local body of Christ, tulad ng Sovereign Grace Christian Church. Pero dapat tingnan din natin ang ating sarili doon sa isa pang lugar na kung saan magiging bahagi tayo ng isang mas malaking body of Christ. Dito, sa local body of Christ, puno tayo ng imperfection. Doon ito ay isang perfected body of Christ. We will be part of that. While we are here on earth, kung tayo mga totoong Kristiyano, we are heading or we are in journey towards a celestial city. Yung binanggit doon sa Pilgrim's Progress. A celestial city. Pero darating ang araw, tayo na yung mismo magiging celestial city. We will be the celestial city on that day. Why? Because we shall reflect the glory of God on that day. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay magre-reflect perfectly sa ating mga buhay. Sa atin bilang isang syudad, bayan, iglesia, at glorified body of Christ. And that is the message that I want to bring to you this morning from the passage that we have just read. The church, the bride of Christ, or the city of God, will mirror the glory of God forever and ever or throughout eternity. The church, the body of Christ, the bride of Christ will mirror the glory of God throughout eternity. And I have two headings about this city. First, ito po yung tinawag kong the city of sublimity. Second, the city of security. First, the city of sublimity. Ano ba ibig sabihin ng sublimity? Kinakanta natin yung sublime, di ba?
Sublimity means the quality of being extremely good, beautiful, and enjoyable. Yan ang ibig sabihin ng sublimity. Ito ang paglalarawan ni Apostol Juan sa kanyang pangitain doon sa banal na syudad o bagong Jerusalem na pumupuno sa bagong langit at bagong lupa. At tinawag niya itong isang napakagandang lugar. Kaya sinabi ko yung ito ay isang city of sublimity. For two reasons. Number one, because of what I called the Lamb's Bride. Ito kasi, itong city na ito, ay tinatawag ding kababaeng ikakasal sa kordero ng Diyos, the Lamb's Bride. Verse 9, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Now, sa banal na kasulatan, maraming pagkakataon ay makikita natin na ang iglesia ay tinawag din na bride of Christ. Bakit? Bakit tinawag siyang bride of Christ? Upang ipakita ang espesyal na pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang ibig sabihin, merong natatangi o tumatanging pag-ibig ang Diyos sa kanyang bayan. Now, dapat maging malinaw sa ating lahat na may dalawang dimension ang pag-ibig ng Diyos. There is a so-called universal dimension and a special dimension. Ano yung universal dimension ng pag-ibig ng Diyos? Ito yung pag-ibig ng Diyos na napakikinabangan at tinatamasa ng lahat ng tao, ng lahat ng nilalang. Yung sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 45, na ang Diyos daw ay nagpapasikat ng araw sa mabubuti at sa masasama at nagbibigay ng ulan sa mabubuti at sa masasama. Yun ang expression ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Lahat. Pero mayroong tinatawag na special object ang pag-ibig ng Diyos. There is a special object of God's love. Ito yung tinatawag kong special dimension of God's love. Ito yung pag-ibig niya sa kanyang mga tinubos. Ito yung pag-ibig niya sa kanyang mga mananampalataya. Ito yung pag-ibig niya doon sa mga tao na kung saan ang kordero ng Diyos ay nagbigay ng buhay para sa kanila. Ito yung mga taong nagtiwala kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang sila mga tinubos, mga iniligtas ng kordero ng Diyos, kundi sila ay babaeng ikakasal sa kordero ng Diyos. Pero bakit sila tinawag na mga brides? Bakit bride ang tinawag? It is because John is trying to express here the intimacy of communion between the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, and the church, the bride of Christ. Ang totoo, meron na tayong communion with Christ. Nung oras na tayo ay nanampalataya sa Kanya, meron tayong communion sa Kanya. Pero dapat din nating aminin na yung communion natin sa ating Panginoong Hesukristo ay may fluctuation. Di ba? Minsan mataas, minsan mababa. Parang nagpa-fluctuate na ganyan. There are times, kung magiging totoo kayo sa inyong sarili, para bang nakikipag-usap ka lang sa Panginoong Hesukristo ng face to face. Pero minsan parang kinakailangan mo sumigaw para marinig ka niya. Hindi ba? May mga panahon na excited tayo na pumunta sa ating closet para makipag-usap sa Kanya. Pero may mga panahon hinihila natin ang ating mga paa para makipag-usap sa Kanya. Ang problema, wala sa Kanya. Ang problema nasa atin. Ang problema kasi may natitira pang kasalanan dito sa puso natin. Pero sa araw na yon, aalisin ng Diyos ang kasalanan. Aalisin ng Diyos ang lahat ng barriers. Aalisin ng Diyos ang climate of change doon sa ating mga feelings. Pagdating sa ating communion, sa ating tagapagligtas na nagmahal sa atin ng walang kondisyon. Ang isang bagay lang na dapat natiyakin ng sino man sa atin dito ay hindi lamang sana ikaw tumatanggap ng pakinabang mula doon sa universal dimension of God's love, kundi doon sa special love ng Panginoong Jesucristo sa iyo bilang isang tinubos. Tiyakin mo,
Hindi ka lang tumatanggap ng pagpapala bilang tao sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Tulad ng binanggit sa Bible na pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at sa masasama at binibigay niya ang ulan sa mabubuti at sa masasama. Kundi sana'y tinanggap mo rin ang espesyal, ang tumatanging pag-ibig niya. Yung kanyang saving love, yung kanyang redeeming love. Sana yun ang matiyak mo sapagkat yun ang pinakamahalaga sa lahat. Para matawag kang the Lamb's Bride. Pangalawa, hindi lamang pwede nating sabihin the Lamb's Bride, kundi the lovely bride. The most striking thing about this city is its beauty. Basahin natin verses 10 to 11. And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city, the Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God. Its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. Now, kung matatandaan ninyo, sa Revelations chapter 4, na pinag-aralan natin sa nakaraan, noong binigyan ng Panginoon si Juan ng isang pangitain patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, doon sa nakaupo sa trono, mayroong nakaupo sa trono, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, gumamit siya ng mga lingwahe doon ng precious stones. No, mga mahalagang bato, precious stones. Yung kanyang but just to describe the glory of God. Sinabi niya na nakita niya daw na doon sa trono ay naroon yung jasper, no? Carnelian. At doon sa harapan daw ng trono ay merong sea of glass like crystal to describe the glory of the one who's seated on the throne. Para ilarawan sa atin ang kaluwalhatian ng nakaupo doon sa trono. Siyang nakaupo doon sa trono. Yung kanyang kaluwalhatian daw ay clear na clear. Malinaw na malinaw. Kaya ang ginamit na term ay crystal. Sea of glass like crystal. Pero ngayon, ang dinidescribe ni John sa kanyang pangitain, hindi na yung throne. Hindi na yung nakaupo doon sa trono, kundi yung bride of Christ. Yung mga tinupos niya at ang description na ginamit niya rin ay puro mga precious stone. At sinabi niya rito, nakita daw niya ay jasper stone. Jasper stone. Now, hindi pa ako nakakita ng jasper. Kayo siguro, baka nakakita na kayo ng jasper stone. Pero sabi sa mga nabasa ko, ito daw ay parang diamond sa kanyang pagiging clear and bright at transparent. Now, hindi siya diamond, of course, pero yung pagiging clear, malinaw, makinang, pagiging transparent nandoon. And so, the meaning becomes clear kung i-apply natin sa church. Ang kaluwalhatian ng Diyos ngayon ay nire-reflect ng kanyang iglesia sa isang mas sakdal at mas accurate na paraan. The glory of God is now reflected in His church. All His goodness, grace, holiness, righteousness, and love are reflected in the church perfectly and blamelessly. Sabi ng isang pastor theologian na si Dr. Joel Bickey, ang kaluwalhatian daw ng Diyos sa iglesia, sa mundo, ay minsan daw ay hindi nagiging malinaw. Bakit? Sapagkat pag tiningnan daw natin ang iglesia dito sa mundo, ano nakikita natin? Mga miyembro na mayroong conflicting personalities. No? Makikita natin mga theological confusion. At totoo naman yun, ano? Merong power struggle. May mga sinful inconsistencies. Minsan mahina o weak, very weak ang discipleship o ang pagiging alagad ng isang miyembro ng iglesia ng Panginoon dito sa mundo. Now, hindi ibig sabihin, tatanggapin na lang natin na ganyan at hihintayin na lang natin yung araw na magkaroon tayo ng perfection. Hindi naman, mga kapatid. We must work. No?
We must be in progress. We must prepare ourselves for the day of perfection by taking the effort to show that this reality is in progress now. Ayan ang sinabi ni Paul dun sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. If this is what God emphasizes in our eternal state, then it should start now. It must have precedence in our lives now. Ang ibig sabihin, kung talagang tayo ay kasama doon sa bibigyan ng kaganapan at magre-reflect ng lubos at ng husto ang kalwalatian ng Diyos sa atin, sa araw na yon, dapat magsimula na ito ngayon. Nasa progress na tayo dapat ngayon. Para bang, halimbawa, gusto mong tumakbo ng marathon, pinakamahabang tinatakbo ng isang marathon, 42 point something kilometer yan, di ba? Tama ba? 42 something. Now, kung gusto mong tumakbo at maabot at ma-reach yung goal na 42 point something, magsimula ka na ngayon. Pero hindi mo, sa isang takbuhan, hindi mo kaya yon. Kinakailangan, mga 2 kilometro muna. No? Siguro sunod na araw, dadagdagan mo hanggang sa maabot mo yung 42.2 or 195 yata, kilometer, yun yung pinaka-longest marathon limit. Pero you have to start now. If you want to behold the perfection or the perfect reflection of God's glory in our lives, on that day, we must be in the progress now. We should start now. So that's the first thing, the city of sublimity, and then secondly, the city of security. Now, bakit ko tinawag ito na city of security? Number one, because meron description dito na pwede nating sabihing unassailable wall. Meron siyang pader na hindi kayang i-assail, hindi kayang lusubin, hindi kayang akyatin. Sa verse 12, it had a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. Sa verse 17, he also measured its wall 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement. Now, according to scholars, 144 cubits is equivalent to 216 feet. Now, imagine mo yung 216 feet ang taas ng pader mo. No? Literal ba yun? Na doon sa bagong langit at bagong lupa ay merong 216 feet na pader? Of course not. Hindi kailangan ng pader doon. Ano ba ang purpose kung bakit may mga wall nung unang panahon ang mga city? Para protection, para defense sa mga invaders, kasi may mga mananakop nung unang panahon, no? Merong isang lugar na napuntahan ako sa Wales, no? At doon sa lugar na 'yon, meron siyang wall. Talagang, pero yung wall medyo sira na, pero malaking wall. At tinanong ko, bakit merong wall? Sapagkat nung unang panahon, talagang nilalagyan ng wall ang mga city. Dahil may mga invaders, no? Ang mga invaders nung unang panahon, yung mga Vikings. Mga Vikings ngayon, yun yung kinakainan ng iba sa inyo na unlimited, no? No, pero noon, yung mga Vikings, yan yung mga mandarambong, no? Pumapasok yan sila sa mga city, no? At hindi lang yan, may mga talagang invaders nung unang panahon. Pag sinakop nila, talagang iba, pinapatay nila yung mga tao sa loob. Nung araw talaga may mga may mga wall na matataas. Meron bang invaders doon sa new heavens and new earth? Of course, wala na. Bakit binanggit dito na mayroong wall? Literal ba yon? Hindi. Bakit
niya binanggit na mayroong massive wall? Because it is a symbol of unassailability. It is a symbol of invulnerability. Hindi kayang pasukin. Hindi kayang akyatin. Napansin nyo, doon sa unang paraiso, walang wall. Doon sa Garden of Eden, walang wall di ba? Kaya nandoon, nakapasok si Satanas, no? At tinukso ang una nating mga magulang. Pero doon sa description sa panibagong paraiso, mayroong wall. Hindi dahil mayroong literal na wall, kundi nandoon yung wall of God's justice, wall of God's truth that will keep the evil out of His people. So wala nang panganib ng kasamaan, wala nang tukso, wala na ring kasalanan. Pero pansinin nyo, bakit binanggit ay 144 cubits? Saan nyo unang narinig yung 144? Hindi ba sa Revelations chapter 7? Sa Revelations chapter 7, binanggit yung 144 doon. No? At anong naalala nyo nung binanggit yung 144 doon? Yun yung nire-represent ng mga redeem ng Panginoon sa Old Testament, saka sa New Testament, yung 144,000. Hindi yun yung mga member ng Jehovah's Witness na nakarating na daw sa langit. Hindi rin yun ang mga literal na mga Israelita ayon sa paniniwala ng mga dispensationalist. Bakit kung literal na mga Israelita ron, bagamat binanggit ang mga tribo, mayroong isang tribo doon na nawawala, ang tribo ni Dan. So hindi siya literal na bayan ng Israel. Ito'y tumutukoy sa bayan ng Diyos. Bakit 144? Sapagkat 12 times 12. Sa Old Testament, nire-represent ang bayan ng Diyos sa 12 tribes of Israel. Sa New Testament, nire-represent ang bayan ng Diyos sa 12 apostles. 12 times 12, 144. Eksakto ang ibig sabihin. Ang bilang ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Eksakto ang kanyang mga hinirang. Eksakto ang papasok doon sa kanyang syudad, sa bagong langit at bagong lupa. Now, moreover, in verse 16b, basahin natin. Sabi rito, and he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and width and height are equal. Now, sabi ng mga scholars, 12,000 stadia are equivalent to 1,500 miles. Or, sa atin, mas familiar tayo sa kilometer. It is equivalent to 2,414 kilometers. So, gano'ng kalaki yun? Imagine mo, no? Yun daw city, no? 2,414 kilometers ang layo, ang haba. 2,414 kilometers ang luwag. 2,414 kilometers ang taas. Ganon ba? Literal nga ba talaga yon? Pero ano napapansin nyo? Pare-pareho ang sukat. Perfect cube. Anong maalala natin sa perfect cube sa lumang tipan? Diba? Anong maalala natin doon sa mga naghahanda para sa DVBS? Ano yung perfect cube sa Old Testament? Ano yung nandun sa tabernacle? The Holy of Holies. Yung kabanal-banalang puok. Mababasa ninyo sa 1 Kings chapter 6 verse 20 na yung Holy of Holies ay perfect cube. 20 cubits long, 20 cubits wide, ang width, 20 cubits ang height. Perfect cube. No? Ano ang meron doon sa Holy of Holies? Doon lang bumababa ang special na presensya ng Diyos. No? Doon mismo, sa perfect cube na yon. Kaya nga, yung mga saserdote, yung punong saserdote, once a year lang papasok yan doon. Sa perfect cube na yon. No? At kinakailangan, bago siya pumasok doon, ay naglinis siya ng kanyang sarili. Naglinis siya ng kanyang kasalanan.
Naghandog na siya para sa kanya. Bakit? Kasi pag may kasalanan siya na pumasok doon, mamamatay siya. Dahil bumababa ang espesyal na banal na presensya ng Diyos. Kaya ang ginagawa, tinatalian siya dito ng kadena, no, sa paa. Kasi pag nakapasok siya ron, at mayroon siyang kasalanan, wala na makakapasok doon. Sinong kukuha ng kanyang bangkay roon? Ang gagawin, pag may nangyari sa kanya, hihilahin na lang siya. No? Kasi bumababa ang espesyal na presensya ng Diyos doon. Doon sa perfect cube sa loob ng tabernakulo o sa loob ng templo. Pero pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa, doon na sa buong syudad. Sa bagong Jerusalem. Doon sa bayan ng Diyos. Doon sa bride of Christ. Bumababa ang espesyal na presensya ng Diyos. Pero pang gusto kong mapansin dito, no? Na maaring yung mga ibang detail hindi na natin bibigyan ng pansin kasi hahaba lang tayo. Ayon sa verse 13, yung daw wall, yung kanyang muog, ay merong 4 na gate. No? Hindi actually 4, kundi tagtatatlo sa bawat sulok. No? Sa south may 3, sa north may 3, sa east may 3, sa west may 3. So merong gate on every side. Na walang ganyan, no, sa mga syudad. Alam natin, ang mga syudad noong unang panahon, meron talaga siyang gate. May main gate 'yan, no? Pero walang 3 sa kabila, 3 sa likod, 3 sa gilid, walang ganoon. Pero bakit dito ay meron? It means ang sino mang nakapasok sa syudad ng Diyos ay mga tao sa iba't ibang klase ng lahi. No? Those who entered the city of God were people from all kinds of tribes, languages, cultures, and nationalities. Hindi nakapasok doon ay isang lahi lamang ang mga Hudyo o mga Israelita. Hindi. Lahat ng lahi sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Mga lahi galing sa south, mga lahi galing sa north, sa east and sa west. Ang ganda, di ba? And then sa verse 14, sabi, yung wall daw yon ay merong 12 pundasyon. At doon sa 12 pundasyon, nakasulat ang pangalan ng 12 apostol. Now, it simply means na ang totoong iglesia ng Panginoon, para makasurvive siya hanggang doon sa bagong langit at bagong lupa, dapat apostolic siya. Apostolic siya sa kanyang doktrina, apostolic siya sa kanyang mensahe, apostolic siya sa kanyang order, apostolic siya sa kanyang practices, apostolic siya sa kanyang pamumuhay. Ang ibig sabihin, dapat ang isang iglesia ay hindi nakabatay ang kanyang turo, pinaniniwalaan at practices sa opinion, strategy at technique ng tao. Now, historically, mahirap mangyari yan. Historically, it is difficult for a church to say in apostolic foundation, due to man's nature to know something new. Gusto kasi ng kalikasan natin mga bago. No? Gusto natin yung mga bagay na mapiplease ang tao. Maging takatanggap-tanggap tayo sa tao. Di ba ganyan ngayon? May mga grupo na tinatawag din mga Christian church at punong-puno ang kanilang mga pagtitipon dahil ang mensahe nila ay mensaheng gustong-gustong pakinggan ng tao. Yung mga nakakikiliti sa kanilang mga tenga. Yung mga mensahe na walang kinalaman sa kasalanan. Kundi mga mensahe na may kinalaman sa pagpapala lang. Di ba? Kaya historically, mahirap mangyari. Maraming mga iglesia nung unang panahon, mga matatapat sa Panginoon, pero later on, nawala na sila. Nung pinasok na sila ng mga turo na hindi na nakabatay sa turo ng apostol. This is why we continue to go back to the Word of God, brethren. The only guarantee that a church will stay in course and survive and continue to grow is that we keep coming back to this book, the Bible. Kaya nga, di ba, sinasabi natin sa
Reform, sa Reform theology, yung salitang ecclesia reformata semper reformanda. A reformed church is always reforming. Ang ibig sabihin, lagi nating tinitingnan ang bawat turo, ang bawat practices, nasa Bible ba yan? No? Bumabalik tayo sa Bible sapagkat maaring yung pinapractice natin, innovations lang natin. O gusto lang ng tao, katulad ng ginawa ni Nadab at Abihu sa Leviticus chapter 10, na noong nag-offer sila ng strange fire. Hindi naman sinabi forbidden fire. Ang sinabi is strange fire. Ibig sabihin, isang klase ng handog na hindi pinagbabawal at hindi hinihingi. Hindi hinihingi, pero hindi rin pinagbabawal. Nakita nila, mukhang palagi na lang ganito ang ginagawa natin ayon doon sa utos ng Panginoon. Ano kaya gumawa tayo ng mga handog na hindi naman inutos, hindi rin naman pinagbawal para maging kalugod-lugod sa Diyos? Anong ginawa ng Panginoon? Sinupok sila at sila'y namatay. So, we keep reforming our church life, our own lives, and everything else in the light of what we read in this book. Now, let's go back to the book. Let's go back to the book. Sa pag kami nagtuturo ng kung ano man turo, sasabihin natin, show me in the book. Show me in the book. That is being apostolic. And last but not the least, not only the unassailable wall, kundi tinawag kong the unparalleled worth. From verses 18 to 21, di ko nababasahin kasi mahaba. Dito, binanggit sa atin dito, ang iba't ibang precious stones and metals na nagbibigay ganda sa syudad. Isipin nyo, yun daw wall, yari sa perlas at ang bawat pintuan doon, puro perlas. Yung gusali, yung mga lansangan, at ang bawat lugar, yari saan? Sa lantay na ginto. Now, think of all the colors. Diba, binanggit dito, iba't ibang klase ng precious stone. Iba't ibang kulay yan. The deep orange red of sardius, the white jasper, the green emerald, the blue sapphire. Now, anong klaseng city ito? Napakadaming kulay na napakagaganda at kumikinang. Parang rainbow. Diba? Alala ko di ko malimutan, nabanggit ko na sa inyo rito yata yon. Nung naimbitahan kami ni Francis at saka ni Ana na magbakasyon doon sa kanilang bahay bakasyunan sa terasas, dyan sa Nasugbu. Yung condominium na yon, overlooking sa dagat. No? Napakaganda. So, may veranda ron. Nakaupo kami sa veranda. Nagkataon na mayroong rainbow. Napakaganda nun. Parang ayaw ko nang umalis eh. No, nagugutom na eh. Kain na tayo. Parang mas gusto ko pa nandito na lang. Ang ganda talaga tingnan. No, bakit daw ba nagkakaroon ng rainbow? Di ba sabi na sa science, nagkakaroon daw ng rainbow kasi sa isang bahagi daw, mayroong isang bahagi ng sky na may namumuo mga cluster ng tinatawag na storm clouds. No? May mga namumuong mga makakapal na mga ulap na kung tawagin ay storm clouds. Kapag sinikatan daw yon ng araw, nababasag ang kanyang sinag. Pag nabasag ang kanyang sinag, nagpo-form ng rainbow sa ibang lugar. Ang ganda, di ba? Di ba mga kapatid, yung storm clouds na yan nangyari sa Calvary. Ang Panginoong Jesucristo, tinanggap niya doon yung storm of God's wrath. Tinanggap niya roon ang parusa ng Diyos na hindi dapat sa kanya, pero inako niya. Sinakripisyo niya yung kanyang sarili doon. At siya'y namatay doon sa krus. At nung resulta ng kanyang kamatayan ay isang hindi lamang kaligtasan ng mga hinirang niya, ng mga mananampalataya niya, ng mga nagtiwala sa kanya, kundi magre-resulta ito sa isang syudad na napakaganda.
Isang syudad na iba-iba ang kulay, maningning, matingkad, parang rainbow doon sa bagong langit at bagong lupa. Pero hindi ito rainbow na tulad ng rainbow na nakikita natin. Pagkatapos lang ng ilang oras, mawawala na. Ito isang rainbow na napakaganda at ang kanyang kagandahan ay hindi na mawawala. Isipin niyo yun mga kapatid. Ang tanong natin sa bawat isa ay, magiging kabahagi ka ba ng syudad na yon? Isang syudad na pwede nating sabihin the city of dreams. Isang syudad na puno ng kagandahan, kaningningan at kaluwalhatian. Dapat sagutin mo na ngayon yan. Huwag mo nang ipagpabukas yan. Huwag mong baliwalain yan. Alam mo, marami sa atin siguro rito, hindi ko naman nakikita ang puso ninyo. O maaaring doon sa mga nakikinig sa ating live stream. Maaaring binabaliwala ninyo yung bagay na ito at sinasabi nyo, saka na lang, bukas na lang. Huwag na muna ngayon. And don't take it lightly. Don't ignore these things. You know why? Pag ini-ignore mo ito, para kang naglalakad sa war zone. Alam mo yung war zone? Doon sa lugar na yon, bawat hakbang mo may panganib. Kasi baka pag isang hakbang mo ay maapakan mo ang landmines, mga bombang nakatanim doon, sabog ang katawan mo. Ang punto doon, isang hakbang ay pwede kang makarating sa lugar na hindi ka na makakabalik pa. You can see yourself in the place of no return. So, ngayon pa lang, isipin mo na, ako ba'y magiging bahagi ng City of Dreams, ng rainbow, ng napakagandang syudad, ng napakagandang bayan ng Diyos, maningning at matingkad, at ang kanyang katingkaran ay walang hanggan. Magiging kabahagi ka ba ron? Sapagkat kung hindi, kayo magiging kabahagi ng walang hanggang kaparusahan magpakailanman. So, anong dapat gawin? Tumakbo kay Kristo habang may panahon pa, sapagkat siya lamang ang tanging daan upang tayo ay makarating sa lugar na puno ng kagandahan. Isang kagandahang hindi kukupas. Isang lugar na puno ng kaluwalhatian. Isang kaluwalhatian na magre-reflect ng ganap na kaluwalhatian ng Diyos. Lumapit ka kay Kristo ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas. Huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon na, sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako, ako'y isang makasalanan. Nalangin tayo. Salamat po sa mga blessing ng pag-asa na isulat sa iyong banal na aklat. Na siyang pag-asa ng lahat ng mga mananampalatayang ibinigay ang kanilang sarili kay Kristo. Maraming pakikibaka, maraming sufferings, iba't ibang anyo na hinaharap namin sa mundong ito. Isang malungkot na katotohanan, nandito pa rin ang kasalanan. Andito pa rin sa puso namin. Nahihirapan kami. Pero we look forward for the day na tapos na ang aming labanan, tapos na ang aming pakikibaka sa lugar na puno ng kagandahan, maningning, matingkad, ang kaluwalhatian nyo'y kitang-kita at walang anumang kapintasan at hindi ito kukupas magpakailanman. At Panginoong Diyos, sana'y ang mga bata at ang matatanda na at ang mga sino man sa aming naririto na nabasa at napakinggan ng mga katotohanan ito ay magkaroon ng isang hangarin na mapabilang doon, mapasama roon. Pero ngayon pa lamang, ito'y matiyak sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo na siyang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. At kami na mga mananampalataya ay patuloy kaming ma-encourage. Oo, totoo na mahirap mabuhay sa mundong makasalanan. May mga panahon na parang we want to give up. May mga panahon na parang
gusto na naming tumulad na rin sa ibang mga tao na malaya. Pero ang katotohanan, Panginoon, ay nandito sa aming bayan ay malaya pa rin kami. Nagagawa pa namin ang aming gusto, ang pangangaral at pagtuturo at pagsamba. Pero may mga mananampalataya sa ibang lugar na punong-puno ng pag-uusig, pero nagpapatuloy na tapat at handang ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pinanindigan. Panginoong Diyos, sana kung paanong ibinibigay mo sa kanila ang tapang na harapin ang lahat ng ito, yun din ang ibigay mo sa sino man sa amin. Yamang alam namin, darating ang araw, tatapusin mo ang aming laban at makakasama ka namin doon sa bagong langit at bagong lupa. At tataglay namin ang ningning at ganda na hindi nakikita ng marami sa amin sa ngayon. Maaring minsan ay nakikita, ngunit hindi palagi. Gusto namin dumating ang time. Nandoon ang ningning at ganda at ang liwanag at ang iyong kaluwalhatian ay matingkad na matingkad, magpakailanman sa buhay ng lahat ng iyong mananampalataya. Marami pong salamat. Sana ma-encourage kami sa katotohanan ito. At patuloy kaming maging tapat sa aming pagsamba at paglilingkod sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin na lang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.